may isang affair na kailangang pamiliin si Vice Mayor na, oh, kailangan ka rin umatin dito, nakapangako tayo sa mga bata. May mga pangyayari bang gano'n? Madalang naman. So, kung nagkataon man, nakakayanan naman niyang lumipad ng ano. Mabilis. Kaya niyang isingit talaga. Nagluluto ba kayo? Masasabi ko dati, nagluluto ako. Ano paboritong niluluto niyo kay Vice Mayor? Dati na. Kasi busy na rin po talaga sa trabaho. Yun nga sa aming business. Ang paborito niya is kare-kare. Kare-kare pala paborito mo. Bakit akala ko adobo gusto mo? Okay. Ano lang yan, healthy lifestyle na. Si Ma'am pala ay very active sa Lectors and Commentators Ministry natin sa simbahan. So talagang totally involved ka, ma'am, sa mga church activities natin, ma'am. Kasi mula noong pagkabata, nagle-lector na rin po ako noon sa Binyan. At hanggang ngayon, active din po kami. Kasama ko po si Vice Lindo na kami po ay every month po nag-serve kami sa aming parish doon sa Don Bosco. Ma'am, anong pinakamahirap na parte sa isang asawa ng politiko para sa inyo? Pinakamahirap na parte. I mean, syempre, nasa politika, kasama na dyan yung mga threat during election. Paano niyo po tinatanggap to? Siguro yung pinakamahirap, nung una, yung talagang very limited yung time. But as I've said, pagka may oras talagang sipin na quality yun. Paano tinatanggap? Siguro yung love naman din namin sa kanya, naiintindihan namin yung love niya sa paglilingkod sa lungsod ng Santa Rosa. So, naiintindihan namin kasama ng aming mga anak yun. May tanong ako, sa gabi ba nagkukwento siya? Mami, anong tawag ba sa inyo ni Vice? We call, Buddy. 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 Okay. Kaya dapat alam namin kung ano yung ginagawa niya, kung nasaan siya. Kaya buddy. Okay. May kwentuhan ba nagaganap bago matulog? I mean, nagkukwento ba si Vice na ako medyo may problemang ganito? May mga ganun bang instance sa pagtulog niyo? Kung nagkakakwentuhan, pero yung malimit kung nabanggit mo kung may problema, as much as possible, kung kaya niyang sa kanya lang yung problema, hindi niya na binabanggit yun sa akin. More on kwentuhan kung ano yung nangyari for the day, or kung ano yung mga mangyayari, or ano yung mga plano for tomorrow and sa mga susunod mga araw. Kung nakita ko, nag-aaral din pala kayo sa Lasal. Congratulations at napili nyo ang napakagaling na school natin. Actually, doon Ako kasi activist. doon kami nagkakilala. Okay. At yun nga, hindi kami dito sa Laguna nagkakilala kung hindi doon sa Manila. Talagang talagang ang Panginoon magaling, talagang iginagayad kayo. At parang kamit ko na kasi, ma'am, sa Express Savings Bank hindi ko lang matandaan kung sa Kabuyaw ba kaya, ma'am, nakasign? Kabuyaw and Santa Rosa. Kasi mga barkada ko sila, sila Mr. Marcelo, nung araw, kung naalala nyo. Saka yung kumadre ko, si Mildred Llorente, na nag-handle sa Calamba nung Express Savings Bank. Anyway, ma'am, si Vice naman ang tatanungin ko. Vice, kamusta ang asawa si Ma'am Malu? Siyempre, kaharap siya. Kunwari, Siyempre. Okay. Tatapak. Very naman siya, understanding. Naman siya, supportive. So, sa lahat ng mga ginagawa, simula na isa pa lang. Kasi nung una naman, wala naman sa public service. Although yung pamilya namin na andyan, nakikita niya kung paano kumikilos, gumagalaw yung aking ama. So, buo yung pamilya kahit na may sarili kaming pamilya na. Nakita namin yung bonding mula kay nanay, kay tatay, sa lolo, talagang sama-sama. So, nandun yung oneness ng family na tinutuloy naman namin. So, at nakita din naman niya siguro kung paano din yung relation sa loob ng pamilya ng Gomez. Na madali naman siya naka-blend in, kumbaga. At sabi niya kayo, naging part ng family. Kaya nakita ko rin sa kanya yung kung paano siya rin mag-intindi siya sa mga anak. Kung
kung ako yung magiging busy, siya yung nag-aalaga ng budget sa bahay, minsan kinukulang, nagreklamo, no? Pero siya pa rin ang mahawak doon sa bahay. Siya talaga yung, sabi nga, yung ilaw, siya yung naano lagi. Pag ako yung may pagkukulang, kung ako yung wala, siya yung pumupuno. At doon naman kami nagkakaroon ng, sabi natin, partnership, pagtutulungan sa loob ng pamilya. Although lalo na ngayon, malalaki na anak naman namin. Wala na kaming mga pinag-aaral na elementary. Ay namin 23, 22 at 15 years old. So, medyo mas madali-dali na ngayon. Hindi ko pala nung una na maliliit pa yung mga anak namin. Kaya mas manageable. Nakakasama namin sa negosyo yung aming mga anak. At isa na lang ang nag-aaral po sa aming mga anak. I heard you meron kayong foundation, yung I Love Santa Rosa foundation natin. Paano siya na-involve dito, sir? Kasama siya, buong pamilya naman po ay nandun sa foundation, tumutulong kung ano yung may contribute. Let's say, nung last birthday niya, July 21, ang ginawa namin ng bloodletting, partner namin ng SM. So, doon kami nag-celebrate ng kanyang birthday. So, lahat ng mga lumalapit, mga kaibigan niya, kung ano naman yung may tutulong niya sa foundation, lalo na ngayon, nangangailangan kami ng gamot para sa medical mission. So, yung mga kaibigan niya, doktor, kaibigan niya nagtatrabaho dito, tutulong dito. So, yung effort ng buong pamilya ay nandun. Magmula po sa aking nanay, sa aking anak, kapatid, sa kanya, eh sama-sama po kami doon sa foundation. Kung wala ako, pwede naman siyang umarap din po. At kung naman yung pagkukulang nga, siya rin ang pumupuno. At bukod po doon, yung foundation ay yung pong aming negosyo, yung travel agency. Kaya kung makikita nyo kanina sa picture, eh mahilig po talaga kaming mamasyal, yung pamilya. Yun na yung aming quality time na at least once a year na nagsasama-sama kami. At kasama yung aming tatlong anak. Kaya nahanap-hanap ng buod din yun. Dahil sabi nga, doon yung aming pagkakaisa, pagsasama. Pati sa mga events po, like sa mga marathon, sa pagtakbo, sama-sama rin po kami. Good po dun sa foundation. Ma'am, sabi ko kanina, mahirap din kahit paano para sa atin. Siyempre, alam natin na nung manungkulan si Vice Mayor bilang public servant, nangako siya na maglilingkod siya sa bayan ng lampas at ng oras, na alam naman natin na laging kinakailangan. Ma'am, paano yung adjustment na ginagawa niyo sa politika? Siyempre, from private, as a private person, paano niyo na-adapt nung si Vice Mayor ay, di ba naging counselor ka pa dito? Paano niyo na-adapt yun na, kailangan kong tulungan din ng husband ko sa kanyang politika? Yun nga, nung una, medyo alangan. Pero mabilis naman naka-adjust. Yun nga, dahil nung nakikita ko nung campaign period pa lang, kung gaano niya ini-embrace ba yung pangkalahatan ng lungsod ng Santa Rosa, yung mga tao, yung lahat ng pwedeng maitulong ba, yun. Kaya dahil mahal na mahal nga namin siya, mahal na mahal ko siya, kaya yun, so madali naman naka-adjust din. Makikita mo naman hindi mahirap mahalin. Si Bryce, Si Buddy. si Buddy. Okay. Ma'am, anong advice niyo sa mga kababaihan na ngayon? Siyempre, paano sila magpupursige? Paano din nila poproteksyonin yung kanilang pamilya? Alam mo kasi, ako naniniwala na ang babae, siya din ang gumagawa ng paraan para manatiling buo ang isang pamilya. You are correct, tama ka dyan. Sabi mo nga sa tagal na rin namin magkasama ng aming body for siguro magto-24 years na tayo magkakilala din naman. Ayun, yung palagi ka lang dapat na andyan sa tabi, na nakaagapay, intindihin, yung hanggat kaya mong intindihin, yun nga, mamahalin at mamahalin mo, maiintindihan mo naman buong gusto niya, kung bakit niya ginagawa yun, bakit niya nasa ganoong estado, kung ano kami meron ngayon, dapat lang maging matibay para maging mas matatag ang aming samahan, ang aming relasyon.
passion. Kumbaga, hindi lang kaming dalawa ang iniisip ko din yung kapakanan ng aming mga anak, kapakanan ng buong pamilya, at masasabi ko na rin kapakanan ng buong lungsod ng Santa Rosa. No, syempre, nung ihalal siya ng taong bayan at minahal siya ng taong bayan ng lungsod ng Santa Rosa, kaakibat nito, nakasama na ang kanyang pamilya na maglilingkod sa ating bayan eh. Kaya inaasahan nyo rin na kapag yung lalapit sa kanya at hindi na siya ma-access, sa inyo naman lumalapit yung ating mga kababayan. Opo, nangyayari naman. Ay, kamusta naman ma'am na may mga lumalapit pa na kung minsan ay anong feedback? I mean, napapagbigyan ba natin yung ating mga kababayan or sinasanggunin nyo pa kay Vice na tatanungin ko muna si Vice o pwede na kayo in your capacity bilang asawa na magdesisyon kung ano po yung hinihiling ng mga kababayan natin? Ayun, hanggat kakayanin na hindi na maiparating sa kanya kung in my capacity, kung kakayanin naman, mas maigi yun sa kanya. Mas madali na maiparating yung tulong ba kung kaya naman. Ma'am, ngayon ay buwan ng kababaihan at nakita ko ay successful naman po kayo na naghahawak ng inyong negosyo. Ano po naging pundasyon niyo para maging mahusay na tagapangalaga ng inyong negosyo? Yun nga, nabanggit din ni Vice kasi nga mahilig kami sa hindi lang sa travel. So, siguro yun na rin kasi yung bonding namin. Yung passion ba passion sa negosyo, passion sa trabaho, passion mo sa makatulong din yun nga, sa mga naghahanap din ng kung saan sila mamamasyal, kung ano ba yung we do events din kasi. So, kung ano yung mapapadali ang isang company or ang isang institution. So, yun lang, with all interest and passion para maging successful ba ang business. Kung kaya ako kasi naitanong yon, at least in your 25 years na inyong mag-asawa, nakita ng mga tagalungsod ng Santa Rosa kung paano nyo pinaghirapan yung inyong negosyo at nakita ng mga taga Santa Rosa kung gaano naman kayo kasipag sa paghahawak ng inyong negosyo. Kaya sabi ko nga, hindi dahil nasa politika, ganito na, mayaman na, etc. Kailangan din may negosyo at meron din pinagkukuhan ng kabuhayan. Sabi nga ni Vice kanina, kahit kulang, kapag nababudget ng ayos. Ma'am, magaling ka ba mag-budget? Ay, opo, alam ni Vice yan. Ultimo, Napakagaling. Okay, Vice, sabihin ako sa'yo, ano ang gusto mo sabihin sa asawa mo ngayon na malapit na yung 25 years nyo, ngayon ay pagkilala sa ating mga kababaihan, ano po yung gusto nyo mensahe para sa kanya? Well, una siyempre binabati ko ang natatanging babae sa buhay ni Arnel. Well, body ang tawagan namin niya kasi simula nung bago mag-asawa, kailangan body-body. So yung mga gusto sabihin, yung ano yung nangyayari, parang yung training ba sa ROTC, yung body-body. Kaya yun naging tawagan namin. Siya yung small B-U-D-D-Y o yung capitalized na B-U-D-D-Y. So yun po yung aming tawagan ever since. No? At marami rin pinagdaanan siyempre po. 24 years na kami. This is August 18. At next year ay ang 25th year na. Nag-imbitahan po namin lahat kayo. Pag magsisimula pa lang kami sa paghahanda ay magsi-silver wedding na. At kami natutuwa din naman. Dahil napalaki namin na kasama yung aming mga anak siyempre na nasa mga estado ngayon. Pagkaman wala pang may asawa. At kapiling namin. At ako natutuwa din po. Dahil siyempre yung aking pangasawa ay bagamat sa Lasal kami nagkita, hindi ko alam na siya ay taga Binyan pala. Kapit bayan lang pala nung una. At nung nalaman ko taga Binyan, siyempre natuwa ako, malapit lang. Lapit lang. At aksidente talaga yung aming pagkakakilala dahil lalabas kami ng aming mga classmate at siya ay nadamay lamang sa paglabas. At kaya ako sinabi aksidente, na-aksidente kami. At siya ang nagdadrive ng aking sasakyan. Kaya simula noon, inasikaso namin yung aksidente namin. At doon kami nagkaroon ng naging close. At simula noon, naging makulit na ako at napagbigyan naman po. Kaya simula noon, bagamat kami 18 years old pa lang nung nag-asawa, batang-bata pa sabi nila, napakita namin yung aming
pagiging matibay sa pagsasama. Kaya siguro maganda rin yung balance na sinasabi natin na tulad ngayon sa buhay ko po bilang isang public official, servant, ay naandun siya para mabalance po yung aking pagkukulang sa pamilya. Mabalance po yung pagkukulang ko rin siyempre. Sabi nga mo kanina na hindi lagi naman na magiging maayos sa pagsasama. Kailangan din na andun yung siya para mapagtibayan. Kung may pagkukulang ako, ay naandun siya para tanggapin naman po yung aking po mga kakulangan. No? At nandun siya para punuan po yung aking kakulangan pati sa pamilya sa kanyang anak. So yung understanding level siguro ay umangat ng umangat. Simula ng umpisa at tumibay po yung aming pagsasama at naandyan din po yung kanyang pakikiisa. Kasi sa lahat po ng aking mga adikain at advokasya ay nakikita po yung kanyang concern at yung pagtulong din po sa akin. So naandun po. Siguro kung masasabi natin siya yung nagiging kabuuan sa aking kakulangan. At kami po ay mahilig kami, no? Sabi nga, kung may adventures, kami adventures, no? Nagtutour na kami magkasama, nag-i-enjoy kami. So, alam mo ba na yung pinakamataas na adventure na gawa namin, na skydiving namin. Yung pinakamataas na bungee jump sa buong mundo, sa Macau, ay nagawa namin. Nag-bungee jump kami, nag-scuba diving na rin kami. So, I would want to think, and of course, in the very near future, na mas maraming adventure pa ang aming kasama. Mas marami po mga first times na magawa na magkasama din po. So, yun po yung amin sigurong we look forward to every adventure and adventure na gagawin po namin magkasama. So, yun po siguro isang magandang nagiging sharing namin sa amin po na nagustuhan na nagkakaisa naman po kami doon sa mga ginagawa po namin na hopefully mas marami pang marating, mas marami pang maruwa magampanan na magkasama kaming dalawa po. Hindi lang po yung service sa Santa Rosa, makakarating kung saan-saan, pati po siyempre service sa ating Panginoon. Tulad na banggit kanina, kami magkasama sa Focus for Christ. More than 10 years na rin po yun. At kami po ay nagsasama pa rin bilang lector sa Don Bosco Parish. At pagkamat kami po ay hindi nakakatinda masyado, ay prex din po kaming dalawa. So nakakatin po kami. At sa aming pong komunidad ay nakakapag-servisyo rin po kami na magkasama pa rin. Siguro yun po yung susi. Always do it together. Forever. Yan, okay. No? Yung ating mga kababayan, hindi ko nababasahin. Ang dami kasi nag-post sa Facebook ko na kinikilig daw sila. Ganun pala yung mag-asawang yun, na nakakatawa. Very inspiring. Totoo daw yung sinabi natin, ma'am, na ang babae ang nagdadala lang relasyon sa ano. Totoo yun, pero tandaan nyo, kami pa rin na masusunod. Sabi, At dahil dyan, tayo may last say. pero kwento sa inyo, Ma'am Malu, na may inihanda siyang bulaklak para sa inyo si Vice. Bigay mo yung pinagawa ni Vice na bulaklak para sa kanya kasama. Yan. At siyempre, dahil dyan, nagpapasalamat kami kay Ma'am Malu bilang kiss naman. Uy, sarap po. Okay, ma'am, maraming salamat po sa pagbisita dito sa ating istasyon sa Laguna TV6. Alam nyo, inspirasyon po kayo ng ating mga mamamayan. Not only dito po sa lungsod ng Santa Rosa, kundi sa buong lalawigan ng Laguna. Kailangan po natin ng mga ganitong tao bilang pundasyon ng ating pamilya at bilang inspirasyon sa ating mga kababayan na maging bahagi sila ng pipicture nila yung masayang pamilya na hindi ho ganun ka-perfecto. Naamin din naman nila, nagkakaroon sila ng mga konting tampuhan din. At natural naman yan. Sino sa atin na hindi nagtampuhan, yun yung, hindi ko na isa-isahin. Mga mahuhusay na tao, alam natin na kanilang mga matataas na tao, nasa Senado, nagkakaroon ng mga batik. Pero dumadaan daw sa puntos na gano'n. Ma'am, final message po sa ating mga kababayan. Para sa lahat ng mga kababaihan, happy Women's Month. At ayun nga, nabanggit din na kumbaga andito tayo na dapat palaging kaagipay ng ating esposo at ng ating mga anak at ng buong pamilya. Okay, Vice. Thank you, Ma'am Malu. Final message sa ating mga kababayan. So ngayon nga po ay Women's Month, nag-celebrate tayo ng International Women's Day. So tayo po ay naniniwala naman sa angking galing at talino ng ating mga kababaihan.
Lalo na ngayon pong mga panahon na ito na makikita po natin ang department heads, ang mga nakaupo sa local government, ay mga puro kababaihan. Na totoo naman po na sila yung nagdadala sa mga relasyon. Ngayon po pati sa LGU, sa mga opisina, puro kababaihan. So maganda naman po talaga at kinikilala po natin na naandyan ang kababaihan. Hindi lang po nasa likod, minsan sila po yung namumunan. At dapat lang talagang pahalagahan po natin ang bawat isang kababaihan. Lalo na po syempre, tayo mga kalalakihan na may mga asawa at may mga anak din na babae na dapat i-alagaan at ipakita habang naandito sila na pakita natin ang pagbuo at ito ay magsisilbi yung mga komunidad na maliliit at pinakabalit daw po ay isang pamilya. Dapat ay maging buo ang pamilya para yung komunidad ay maging mas maganda, mas matibay po ang isang lungsod. So sana po ay patuloy po natin, mahalin po natin ang ating asawa, ang ating pamilya, mahalin po natin ang ating komunidad, ang ating lungsod. Kaya nga kami po ngayon ay pinapakita natin, terno tayo. No? I love Santa Rosa. We love Santa Rosa. We love each other. Siyempre, we love Royal Cable TV6. We love you, Chris. At sa lahat po ng mga staff, siyempre, ng TV6, kami nagpapasalamat din po. At patuloy tayo magkaisa, magtulungan po tayo para sa igaganda ng ating lalawigan na lungsod ng Santa Rosa. Okay, maraming salamat Vice Mayor Arnel D.C. Gomez, ang ating pong acting mayor po ng Luzon na Santa Rosa. Ulitin ko po dahil po ngayon ang ating pong punong lungsod ay nasa kanyang official na biyahe sa Germany. Alam nyo, nakakatuwa ang kwento ng mag-asawa sapagkat sila ay nagiging inspirasyon nga po dito sa ating mga kababayan. Sana maging bahagi po tayo ng inspirasyon na ito at sana mahagisan tayo ng kanilang inspiring stories na maging bahagi para may taguyod natin ng maayos ng ating pamilya. Sa huling bahagi po ito, maraming salamat po sa lahat ng sumama sa akin dito sa Laguna TV6. Bukas po, mapapanood po natin yung Salami 9. Yung ating po, kasama po natin yung ating kaibigan Dr. Bukas po, mapapanood ito. Meron po kaming ginaganap na executive electronic check-up dito. Libre po ito. Salamat po sa Salami 9. Kay Miss Mirna, salamat po at kay Alice at kay Dr. Salamat po sa kanya. Pero bukas po, ongoing po kasi ngayon, makikita po natin dito sa aming studio, may ginagawa pong check-up po. Salamat po sa Salami 9 dahil kaagapay din sila kahit paano para gumaan ang ating kalusugan at buhay. Ako po yung lingkod si Chris Sanji. Hanggang sa muli, sumasaludo po sa mga kababaihan. Salamat po at tayo ay may mga kababaihang inspirasyon ng ating bayan. Pagpalain po tayo ng poong may gatay. May kwento ko sa inyo, may tatanong pala ako sa inyo. Dito po sa atin sa latest, palang araw sa atin mga kasandigan ng bayan, dito pa rin sa Laguna TV. Pero dahil po dyan, dahil po'y kapistahan ng ating. Maraming salamat po. Ako po yung lingkod si Chris Sanji. Magandang umaga, pagpalain po ang nalawin ng Laguna.